It has been a custom that whenever we receive an invitation, a formal invitation, there is this RSVP at the lower part of the page. RSVP means you have to confirm your attendance, and below that, the number, there is this reserved seat for you, either 1 seat or 2 or maybe 3. And oftentimes it should be followed, especially if there is a coordinator, because when you bring your whole family and just one reserved seat is reserved for you, it would be a problem. Walang mauupuan yung ibang inimbitahan. Pero madalas, dahil Pinoy, hindi pinapansin yung reserved seat. Dinadala yung apo, inaaya yung amiga, kaya pagdating doon, nagkakagulo talaga kung papaano mabibigyan. Ang problema, sa naghanda, kasi madalas, eksakto lang kung ano yung number of guests. But during the time of Jesus, it was not like that. They prepared many food. Sabi nga, the king prepared. They killed cattle and the fattened calf. But unfortunately, those who were invited were not available and refused to attend. What is the implication, or how can we relate this to our spiritual life? The gospel is telling us that God is always ready and inviting us to celebrate with Him. Inaanyayahan tayo ng Diyos na dumulog sa Kanya kasi nais niyang magdiwang tayo kasama niya. But oftentimes, we refuse because of so many reasons. Ayaw natin magsimba kasi sasabihin natin, Father, may COVID-19. Minsan naawa na ako sa COVID-19 kasi lagi na lang napagbibintangan para mapagbigyan lang yung katamaran magsimba. O kaya minsan, ayaw lang talaga. Father, Sunday lang kami naglalaba. Siguro naman, hindi naman buong Sunday naglalaba ka. Father, ito lang yung time naman magbabanding kami. Pwede naman kayo magbanding sa loob ng misa. Magkakasama pa kayo, kasama pa si Lord. The problem is, when difficulties come, kapag naka-experience tayo ng hindi maganda sa buhay natin, ibinabalik natin sa Diyos ang sisi. Papaano? Siguro, Father, kaya nahack yung Facebook ko kasi mahilig ako mag-online mass kaysa magsimba. Siguro, Father, kaya ako nagkakasakit ngayon kasi pinarurusahan ako ng Diyos kasi hindi ako nagsisimba. Siguro, Father, kaya siguro ang dami kong problema kasi hindi na ako nagdadasal. Hindi po ganyan ang Diyos. Anong gusto ng Diyos? Makihati tayo sa Kanyang buhay sa pagdiriwang at pagpapasalamat sa Kanyang kabutihan. Isinisisi mo sa Diyos na ika'y nagkasakit. Normal ang magkasakit. Bakit? Tao tayo. Anong gusto ng Diyos? Sumunod tayo sa Kanya. Anong sabi ng Diyos? Huwag uminom o huwag magpakalasing at kumain at igugol ang oras sa papakasaya. Ayaw ng Diyos na masobrahan tayo. Iinom ka ng inom. Ngayong problema mo, nagkaka-liver cirrhosis ka. Ginusto ba yun ng Diyos? Sinabi niya, huwag kang inom ng inom masyado. Father, bakit naman ako nagkaka-diabetes? Sabi nga ni Lord, huwag gluten. Kung makakain ka naman ng kanin, 4 na cups na rice. Di talagang mataas sa sugar yun. Anong sabi ng Diyos? Sundin ang Kanyang utos at ituon ang ating buhay sa Kanya. May mga bagay talaga na hindi natin maiiwasan, pero kung tayo'y dumudulog sa Kanya, mas magaan tanggapin dahil kasama natin ang Diyos.
Kapatid, kung nahihirapan ka na sa buhay, nais mo nang sumuko, tila baga hindi pinakikinggan ng Diyos ang inyong dasal. Ang Diyos may pangako. Sinabi sa first reading, sa bundok ng Sion maghahanda ang Diyos para sa isang piging upang maramdaman natin that we are loved by God and there will be no more suffering. So dito pa lang sa lupa, ipinadadama na niya ang pangako niyang makakasama natin siya sa pagdiriwang. Lalo na kung tayo ay nasa kaharian na ng Diyos. At ito ay isang biyaya sa atin. Nasa atin kung gusto nating tanggapin. Ang pagbibigay ng oras sa Diyos, ang pagbibigay ng tulong sa kapwa, ay isang pakikihati daw sa gawain ng Diyos sa kanyang pagiging mabuti at mapagbigay sa atin. Sinabi ni St. Paul sa second reading. Kaya pag tumulong ka pala, ibigay mo ng buo at huwag ka nang mag-expect. Father, pinag-aaral ko yan. Nursing. Nung nagkaping, hindi man lang ako in-invite o hindi man lang sinabi, graduate na pala siya. Nalaman ko na lang, buntis siya. Hayaan mo na. Ibinigay mo na yung tulong mo. God will make a way to return to you and replenish what you have lost. Bakit? Kasi tumulong ka ng buong buo dahil nakikihati ka siya sa kabutihan niya. Malay mo magkasakit ka, may isang nurse doon na napakabait sa'yo. O diba? Yung hindi mo nakita doon sa pinag-aral mo, makikita mo sa ibang tao. Father, pumasok yan sa akin. 2 araw lang, in-advance agad yung 2 buwan na sahod. Malaki din yun, Father, ha? 20,000. Hayaan mo na ang gagawin ng Diyos. Hindi ka mauospital at magbabayad ng 20,000. Bibigyan ka ng mabuting kalusugan. God will return to you the goodness that you have done for others and for Him because we share in His goodness. Walang mawawala sa atin kapag inialay natin ang lahat sa Diyos. God will always make a way. Father, ang dami kong kahinaan sa buhay, ang dami kong problema. Tatanggapin pa ba ako ng Diyos? Ilang beses na ako nagkamali. Of course. Sa kanyang paanyaya, tulad ng hari, nung walang tumutugon at walang dadalo, ipinatawag niya, good and bad and good alike. Sino ang exempted? Wala. Lahat po tayo may pagkakataon na makalapit sa piging ng Diyos dahil mahal po niya tayo. We are all loved by God. That is why we are all welcome to approach Him in the celebration. So my dear brothers and sisters, in the gospel, God is constantly inviting us and wishing us to join Him. In the first reading, if we find life difficult, God promised us a banquet and a gathering, a celebration where there will be no pain and suffering. Because when we do good and we serve God, according to the second reading, we are sharing in the goodness of God and we will all be rewarded by His providence and mercy. Kaya wag po tayong matakot magbigay ng sarili, ng oras, ng resources. Hindi tayo mawawalan. God will always provide. Amen.